Hi guys, welcome to my vlog. So ayan, yung past 2 days kasi may in-upload akong video sa Facebook na nag-trending. So ayan, maraming kababayan natin na nagre-request sa video na to. So sa mga hindi po nakakaalam or hindi po nakakapanood sa Facebook ko, sa account ko, galing po ako sa annulment. So marami tayong mga kababayan na nagtatanong regarding dyan kung paano daw ba yung naging proseso ng annulment ko at gaano katagal. So ang annulment po namin or ng ex ko is nag-start year 2013, 2014. Pero bumagal po yung yung naging proseso ng annulment namin kasi nga po inabutan kami ng COVID. Pero sa matotal, ang naging proseso po is medyo mahaba, nasa 5 years din yung hinintay namin bago makuha yung finality ng galing korte at manal and void yung aming ang aming kasal. So paano daw ba yung naging proseso, ano daw ba yung ginawa namin, so at ano daw ba yung mga naging ground. So umpisahan natin. So nung una kasi hindi talaga kami in good term ni Josawa ng ex ko, hindi si Josawa, sorry, ng ex-husband ko, kasi kinasal kami year 2008 kami kinasal sa Pilipinas. So bago ako mag-abroad, kinasal na ako, pero hindi kami nagsama kasi nga pareho kami nag-abroad. Kumbaga parang gusto lang namin magpakasal na akala namin kami na yung forever, 'di ba? Ganun naman kapag sa tingin mo na magpapakasal ka sa mahal mo, kasi nga mahal namin yung isa't isa noon. Kaso nagka-problema, hindi natin masasabi talaga kung may forever nga ba kahit kasal ka na. So, tsaka wala kasi kaming anak, kaya siguro ganun lang kadali yung maano namin yung relasyon namin matapos. So anyway, umpisahan natin guys. Hindi po kasi ako yung nag-file ng annulment, si ex-husband po. Pero alam ko lahat yung nangyayari at dinidiscuss niya po sa akin. Kasi kailangan, para mapabilis din yung proseso is kailangan both party is walang magdi-disagree or kumbaga walang lalaban kung ano yung pinasa niya sa korte, kung ano may testimony niya doon. Kasi nga magkakaroon ng problema or may stop yung hearing kapag kumbaga nilabanan ko siya na hindi ako pumapayag sa annulment, bla bla bla, ganun. So ako naman sa sarili ko, kagustuhan ko rin na ma-annulled na kami kasi nga napaka kumbaga napaka-complicated na kasi ng sitwasyon. Si dating ex-husband kasi is nagpakasal po siya habang kasal kami. So kaya dun po nangyari yung settlement na siya yung magpa-process ng annulment at siya yung gagastos, kasi nga po nagpakasal na siya sa iba, para hindi ko siya kasuhan ng bigamy, kasi nga which is yung sinabi ko sa kanya, willing akong kasuhan ka ng bigamy kasi nga niloko niya ako. Kumbaga nag-cheat siya sa akin habang mag-asawa kami or kasal kami. So ang sabi ko sa kanya, kakasuhan kita ng bigamy or babayaran mo ko ng 500,000. So ako naman kasi noon sobrang galit ko na, as in talagang willing akong labanan siya, kasi nga ako kasi talagang pinaghandaan ko na rin yun sa sarili ko, yung talagang sa financial lahat, kasi nga ganun yung sitwasyon. So kailangan kasi malakas din ang loob mo pag pumasok ka sa ganyang sitwasyon, yung may annulment issue. So ayaw niyang pumayag kasi nga daw nagalit siya sa akin. Although kasi hindi naman ako ganun kaseryoso nung sinabi ko yun. Kumbaga inaasar ko lang din siya noon. Kasi nga galit din ako sa kanya nung time na yun. Siyempre niloko niya nga ako, di ba? Wala nang matutuwa doon. So nung sinabi niya na siya na nga yung gagastos, nagkasundo kami na siya na yung gagastos sa annulment. Ang sabi niya sa akin, kinausap niya na yung lawyer, magganito yung babayaran niya, which is total is 250,000 in peso. Nag-appearance siya ng twice sa court kasi nga OFW din siya, umuwi siya ng 2 beses or nagbakasyon siya, pero ano yon, magkaibang date po yun or month na umuwi siya, nagpapaalam lang siya para sa bakasyon. Tapos yung the rest ng hearing is
yung lawyer na yung nag-a-appearance sa korte, hindi na po siya. Kumbaga pinapalo up na lang siya. Tapos pag pinalo up siya, i-relay niya naman sa akin. Basta ang gagawin ko lang sistema is, number 1 is, pag ipinasa na sa korte yung testimony niya, which is ang magiging sumon or ipapadala sa akin ng korte, kailangan i-receive ko yon at pirmahan. So, wala din ako sa Pilipinas noon. Kumbaga, ibinilin ko lang din siya sa magulang ko na i-receive niya yung sumon niyo sa parents ko. Kasi pwede siyang i-receive ng parents mo at pirmahan. Tapos, naka-indicate dun sa sumon kung ano yung testimony niya, which is, ang nakalagay doon is psychological incapacity. Yun yung grounds at saka yung sexual incompetence. Wala naman na talagang issue sa aming ganun. Walang psychological incapacity at saka sexual incompetence. Walang ganun. Kumbaga, yun lang yung suggest ng lawyer na nakuha niya, which is taga Cavite, kasi dun kami ikinasal. So, binasa ko lahat ng sumon kasi yung nakalagay sa sumon, which is, ang dami kasi, makapal kasi yun. Binasa ko. Pero nandyan yun sa akin yung sumon, dala ko yun. So, binasa ko yung sumon, yung copy ng sumon kasi nga, kinuha ko yun nung nagbakasyon ako sa Pilipinas. Tapos, every hearing, magsasend ng letter sa'yo ang korte na ganitong date is may hearing kayo. Parang sasabihin doon na kung gusto mong umattend para dun sa parang kung magdi-disagree ka o bla bla bla, something ganon. Basta ang ano niya lang sa akin, ang explanation lang ng lawyer, i-receive ko lang ng i-receive. Hindi mo kailangan mag-appear sa court para hindi maalantala yung magiging proseso ng annulment mo. Basta i-receive mo lang siya ng i-receive. Actually, napakarami nun kasi nga laging nare-reschedule yung namin, yung hearing, kasi nga COVID. Tapos may dumating pa sa time na nagka-COVID si lawyer, nagka-COVID si judge. Ganon. So, napaka-stressful ng process sa annulment. Although hindi ako yung gumastos, stressful yon. Tapos meron pa time na okay kami nung una, nagkasundo na kami. Pero nung nagkakaroon na ng resulta yung annulment, sinisingil niya na ako ng kalahati. So ang sabi niya, magbayad daw ako ng kalahati dun sa binayaran niya, which is magkano ba yun, 250. Basta hati kami dun sa 250,000 is 125,000, something ganun. Basta yun ang sinabi niya, magbayad daw ako, mag-share daw ako kasi nga wala na daw siyang pera kasi ginamit niya doon. Ang sabi ko naman sa kanya, kasi kailangan matalino ka rin sa mga ganyan kasi iniisahan ka na niya or kumbaga, ito ba yung tamang term? Pineperahan ka na niya. Kasi sinabi ko rin yun sa kanya kasi nagalit din ako sa kanya. Sabi ko, bakit naman ako magbabayad sa'yo? Ikaw yung nagloko. Sabi kong ganun sa kanya. Tsaka yan ang usapan natin na ikaw yung magbabayad. Kahit sabihin mo na, kasi sinasabi niya na mayaman na daw ako, may pera naman daw ako. So, hindi ko kasalanan yun. Kasi ako, nung nagloko ka, nag-focus ako sa negosyo. Yung ganun kasi ang ginawa ko. So, nung mga sinasabi niya sa akin na may pera naman daw, pambayad ako, sinabi ko na lang, sige. Pero hanggang di ko nakukuha yung penalty ng court. Pero sa totoo lang, ayoko talaga magbayad kasi nga, hindi ko naman kasalanan yun. Tsaka syempre, parang sinira niya rin yung buhay ko ng time na yun. Or nasira din siguro yung buhay niya, ewan ko. Kasi nga, hindi naman din sila nagkatuluyan ng pinakasalan niya kasi nagka-problema din sila. So, sabi ko nga sa kanya, kinarma siya, nagalit siya sa akin. So, may communication pa rin naman kami dati, pero nito wala na kasi parang may girlfriend na siya. Nasa Slovakia naman siya ngayon. So may girlfriend na siya. So sabi ko sa kanya, kung nandito ka na, wala nang guluhan ng buhay. Tsaka tahimik na ako, may sarili na akong pamilya. Tapos okay naman yung annulment namin. Wala na tayo, magkanya-kanya na tayo. Nang sinabi ko sa kanya kasi nga nagpapatulong siya sa akin na pumunta dito sa Poland. So nung sinabi niya sa akin na gano'n, na pwede ka naman pumunta dito, maghanap ng trabaho, pwede ko naman siyang tulungan actually. Kaya nga lang, yung baka guluhin niya pa ako or kumbaga magkaroon pa kami ng issue. Wala na kasing ganun. Dapat tahimik na lang yung buhay. So, pero ako talaga, mababa din ang loob ko. Talagang tumutulong din ako pagka kailangan niya ng tulong, pag gusto niya magpatulong. Siya naman kasi yung nag-message din sa akin. Tsaka kinongrats ko siya kasi nga nandito na rin siya sa Europe.
Tapos, nung nakuha namin yung finality ng annulment, hindi naman ako nagbayad sa kanya, syempre, kasi nga court na nagbigay nun sa akin. Akala niya siguro may isa niya rin ako. So, ayun guys, may part 2 tong video na to. Thank you for watching.